Sa inyong lahat. Dalawa po ang pwedeng maging effect ng takot, fear. Una, dahil sa sobrang takot, it can paralyze someone. Yung tipong hindi nagagalaw, walang growth, walang buhay dahil sa sobrang takot. Pangalawa, mayroon namang ibang tao na dahil sa takot, mas nagiging maingat, cautious. Halimbawa, pag nag-fail tayo, we learn from it, tapos nagiging maingat tayo sa buhay. Alam nyo, bilang isang pare, naalala ko nung ako'y ma-assign sa isang parokya. First time kong ma-assign bilang parish priest. And it was a remote area. From the town, 2 hours by boat. Sabi ko nga, more than 3 hours pa, pero pag malunod, 3 days. Ganon, may katagalan, may kahabaan. Buti kong masagip pa. Buti kong masagip pa. Nung i-assign ako doon, nung in-announce nung Christmas, ang nangibabaw sa akin kagad ay takot. At ang tanong ko ay, ano kayang gagawin ko doon? Una, malayo, super layo. Tapos, alam kong maalon. At alam kong pag-amihan na, hindi na ako tatawid sa town. Kasi sobrang alon. Sobrang maalon. So, tinanong ko yung pare, ano kayang gagawin ko? Alam niyo, isa lang sinabi niya, well, just be a good priest. Live among them. Live with them. Well, surprise, sa awa ng Diyos, andito pa ako buhay. Ito po yung tipong, pagkatapos ko ng 3 years, tinanong ko yung sarili ko, how did I survive? And I believe it was always with God's help, with God's grace, na nakasurvive ako bilang isang pare. Kwento ko to dahil ngayong araw, sa ating gospel, yung mga disciples puno rin ng takot. Takot sila sa mga Hudyo. Well, sabi sa gospel, sarado ngayong mga pinto dahil takot sila. Pero kahit man nakalak pa, napasok pa rin ni Jesus, di ba? Nang ibig sabihin, kahit ano pang takot meron tayo, kayang-kayang pasokin ng Diyos. Kayang-kayang pasokin ng Diyos. At isa lang sasabihin niya, sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. We have many fears. I don't know about you. I don't know about you. Well, siguro yung iba takot na maubusan ng kung ano-ano, kaya medyo madamot o nag-hoarding. Yung iba, takot na mahuli sa kasalanan, kaya di maingay. Yung iba naman takot na mawalan ng kapangyarihan, kaya buong pamilya nasa posisyon. Takot mawala sa pwesto, sa posisyon. Iba takot mamatay, merong ganon. Maraming pwedeng maging dahilan o sanhi ng takot natin. And today, God is telling us, I can conquer all your fears. I can conquer all your fears. Kaya kong pawiin ang takot ninyo at gawing galak. Well, kamatayan nga dinaig ni Jesus Takot pa kaya? Sisiw. Diba? Sisiw. Isa rin lang ang sasabihin ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Question, Father, ano kayang buhay ng mapayapang community? Ano kayang buhay ng mapayapang pamilya, ng mapayapang parokya? Ano kayang buhay? Makikita natin to sa first reading. Napakaganda ng first reading. Yung first reading, kwento sa atin yung early Christian community. Early Christian community.
na kung saan makikita natin yung kapayapaan ng Diyos, isang community na living in God's grace. Anong sabi sa first reading? The community was of one heart and one mind. Ano pa? No one claimed possessions as his own. Everything was common. Ano pa? There was no needy person. Wala pong mahirap. Pang-apat, yung ginagawa nila, pag may nangangailangan, they would sell their houses at yung proceeds, binibigay sa mga apostoles, at dinidistribute. Ito po yung effect ng mapayapang pamilya, mapayapang community, mapayapang parokya sa ngalan ni Jesus. At sana yung prayer ko, may this peace of Jesus be with us all. Sana nasa ating pamilya, nasa ating lahat. Again, Jesus telling us, saying to us, peace be with